Mga ka-nerve, mga ka-e-bike, itong manual wiper po namin ay papapalitan na po namin ng ng electric dito ngayon sa Tengi and wow dito sa Imus, Cavite. Dito sa may BDO, yan po, sa may bayan ng Imus. Yan po mga ka-e-bike, sisimulan na po yung pagkabit ng wiper dito kay ERBS natin. Yan, makikita nyo, tinatanggal yung kinabit kong wiper po dati. Yan, magagamit ko ulit to in the future. Yan, tinatanggal po ngayon yung kabilang side sa may trapal. Ay, kabilang side na trapal. Yan, sa kaliwa, kasi doon banda yung mechanism ng wiper ikakabit po mga ka-e-bike. Itong e-bike po pala namin, September 2020 pa po itong nabili. Bale, cash namin ito binili dito po. Yan, so far, malakas pa naman po yung battery niya. Medyo maulan. Yan. Kaya naisipan ko na po magpalit ng automatic na wiper kasi nakakangalay pag malakas yung ulan, then prone sa disgrasya. Tulad ko, isa lang yung kamay ko, diba? Nakahawak ako sa throttle tapos magwa-wiper pa ako. Gagamitin ko yung kamay ko na panghawak sa throttle. Delikado masyado. Okay siya sana yung manual kasi kung hindi malakas ang ulan tapos pabugso-bugso lang. Pero kung tuloy-tuloy tapos napakalakas, katulad itong nagdaang bagyo, itong July, yan tuloy-tuloy yung ulan, mahirap para sa akin eh. Yan po, nakakabit na po yung pinaka-brace. Then, ikakabit na rin itong motor. Kuya, waterproof naman po yan eh, no? Kung sakaling mababasa. Kasi nakapaloob naman po. Minsan kasi dito sa taas, ito, di ba open to, pumapasok din yung angge, tapos nag-aagos din yung tubig. Kaya nilagyan natin ng ganito sir, para hindi Diyan siya sa loob na po, no? Parang siya yung pinaka kahit sabihin natin kasi na nakabalot yung motor. Ayun nga eh. Kailangan pa rin pasukin. Kaya naglagay kami ng isang bracket. Opo. Ay, yung dati po ba wala? Kaya nga, yun nga yung nakita ko dati. Bali, upgraded siya. Pero yung presyo, ganun pa rin eh, no? Ayan o, 1,000 pesos pa rin. Yan, mga ka-e-bike. Si Kuya. Yan lang kita nakita dito, boss ah. Tapos mga ka-e-bike, para medyo madulas yung wiper sa pag-wipe doon sa salamin, pwede tayo maglagay ng yung mga pampakintab na ginagamit sa kotseng. Yung iba nakikita ko BS1, pero yung gamit ko mga ka-e-bike yung Magic Gatas. Medyo halos magkapresyo lang naman sila. Yan mga ka-e-bike. Galing. Saglitan lang. Mamaya makikita natin kung paano i-connect dito sa may dashboard yung electricity niya. Makikita nyo parang bago pa rin tong e-bike ko kasi hindi ko pa tinatanggal yung mga plastic. Malapit na siya mag-isang taon. Iba talaga yung may tamang equipment. Kinakabit na po yung mga tornilyo. Napakabilis, iba talaga pag may dalawang kamay, mga ka-e-bike. Yan po mga kaibigan, mga ka-e-bike. Dito na tayo sa pagkabit naman ng power supply niya. Makikita natin kung sang power source siya ikakabit. Pero nakita ko na po siya before, doon siya sa may headlight part. May mga katulad nung kinabitan ko po ng highlight nung high beam. Di ba nagdagdag tayo before? Makikita nyo, click nyo dito sa taas ng video yung link ng pagkabit ko po nung dalawang LED light dito sa ERBS po namin. Bali, tinap po natin siya. Yan. Bali, tinutuklap po para magkaroon ng maitap.
Kailangan pala talaga siya ng extension. Bali boss, yung extension na yan, kasama din yan doon sa wiper or ano, parang Set yan. asset na siya, talagang duduktungan po talaga pala. Kasi sa bagay, ang layo niya eh. Dito sa headlight eh. Opo. Yung ibang nakita ko, nasa taas yung wiper. Ang ano lang, parang ang liit lang ng wiper. Yung iba nga manual din eh, yung katulad kanina yun. Mm-mm. Eh kasi dalawa kamay nila eh. Naisipan ko nga dyan, lalagyan ko sana ng pedal. Eh wala akong time kasi. Busy sa trabaho. Yan mga e-bike. Bale ang ginawa dito, may nakalabas dito na ano, na terminal. Ayun boss, ba't ganyan ng ano yan? Bakit siya dalawa? Eto, may isa dyan. Pwede kasi mag-connect ka din ng switch. Na, Yung previous kasi namin, wala siyang sariling switch. para sa switch pala yan. Kaya naglagay kami dito ng Mm-mm. ito pang binila namin. Kasi meron na siyang switch, dapat generate ano. Oo nga. Pero naano na rin ko nakaka-complain na rin yan sa may gumagawa. Supplier po. Opo. Manufacturer. Tama kasi dapat isang switch na lang. No? Para hindi na kami nagpuputol. Re-reviewin ko nga ito mamaya yung video ko. Para pag may troubleshooting, ako na lang din naayos. Ay, ibig sabihin, wala din pala, i-ano lang din pala yan, no? Ite-tape lang din pala. Parang hindi siya pwede yung puputulin na lang. Kailangan mo pa rin silang pagdugtong. Kasi sa loob nito, nakaiwalay sila. Mm-mm. Bali, itong pula, separate niya dito. Mm-mm. Kaya dapat magdugtong sila para magsusupply ka dito. Pagduduktongin Yung pinutol ko kanina. Opo, yung pinutol niya. Kasi pag nakaiwalay sila noon, walang supply ng switch. Oo nga. Pula pati itim. Tapos pagdating sa dulo niyan, parang dilaw. Ilaw sa kayo. Dilaw, itim. Wala isa. Apat na siya. Ito, mga e-bike. Papasok na yung ano, mechanism. Kukunin na siya dun sa power. Kita po natin. E-bike. Thank you po dito sa magaling nating mekaniko po. Nag-assist sa atin ngayon. Mahusay talaga dito sa Imus branch po. Parang spaghetti sa loob. Yung inugot nyo kuya kanina, anong ano yun? Kita? Yung pinaghugutan? Kita pa? Opo. Sa sensor po yun sir ng brake niya. Sensor ng brake. Ano naman to eh, parehas lang naman to na positive eh. Opo. Pero ito kasi, ang nagpapansin dito, yung nasa controller. Bali ito yung sa kamay. Opo. Pag nagkadikit kasi dun sa taas, parang switch lang din siya. Oo nga, mamamatay di ba yung ano, yung motor? Doon, saka sila didikit sa loob ng controller, kaya mamamatay. Opo, Hindi yun siya nga. tumatak. Dun, bali pwede siyang itap yung pareho. Pwede rin po yung tanggalin, kaso ang mawawala lang po sa kanya yung sensor na tinatawag. Ayun nga eh. Dati gusto kong tanggalin yun. Eh, nisip ko, minsan baka nagdidiin ako ng preno, tapos sinisilyador ko, masunog yung ano, yung makina. Baka ganun mangyari. Hindi naman. Ay, hindi naman. Ang disadvantage lang nito kasi, pag nakala...
for example, binunot mo to rito, itong sensor na to. Wala siyang function dito, pero Opo. pagdating sa controller, meron pa rin. Meron pa rin siya. Meron pa rin siya. So, ang magiging effect naman po nun, di ba previous pag naka-brake ka, nakaangat ng konti yung brake mo. Opo. Pag in-accelerate mo, once na nakasalpak po yan, hindi siya tatakbo. Kasi Kahit nakapreno. although hindi talaga kapit na kapit yung brake. Pwede mo siyang i-accelerate pero hindi siya tatakbo. Hindi siya tatakbo. Ngayon, pag hinugod mo yung pinaka-mismong controller doon, yung pinaka-puno niya, Opo. mawawala lahat yan. Ang advantage naman doon, hindi siya namamatay kahit babahain yan. Ayun nga eh. Yan yung effect niya. Kahit bakain? Parang may safety ano siya. Dinagdagan lang kasi siya ng safety. Mas maganda siya kung may sensor pag takinit. Naisip ko to kasi dati, pagdating kasi sa humps, di ba papatong sa humps, magpipreno ka ng konti. Tapos pag sininyador mo, kumakadyot bigla eh. Paano sir, madaling makalobat din yung itong sensor. Kaya Kasi yung mga unit namin na gamit, mga walang sensor. tinanggal nyo. Yun nga rin yung naisip ko kasi minsan nakaparking, tapos minsan umiilaw bigla yung ano. Kasi yung iba naman na mga customer namin, naturuan na rin naman namin once na ayaw ng tumakbo na rito. Tinuturo namin dun sa pinaka-mismong controller Sa controller po. kung saan siya tatanggalin. Para kahit malayo pa sila sa bahay nila, makakauwi ko. Opo. Hindi na nila kailangan tumawag pa ng technician. Tama. Kasi hindi naman lahat ng oras available. Available, oo nga. Kaya nga sa akin, binablog ko rin eh. Minsan, di ba, maraming dito, customer. Pero iba pa rin talaga yung yung professional. Katulad niyan, pag... Kasi, parang, yung tinuro mo kasi pansamantala. Yun Kasi nga. after nun, pwede silang pumunta sa branch. At least Oo. maayos na rin. May na sila, may Kumbaga, guide na may sila. idea sila. Mga ka-e-bike, siguraduhin nyo pong nakinig po kayong mabuti sa tips ni Kuya. Makakatulong po sa atin ito upang makumpuni po natin ng panandalian yung ating unit kapag nagkaroon ng problema. Okay po, bale, do it at your own risk. Maganda rin naman po yung mga sinabi po niya at makakatulong ito sa atin. Yan, ito po. Yun nagana no. Nag-iikot na. Galing ni sir. Galing ni sir. Okay. Yung iba naman kasi nagko-connect dito sila sa may signalize. Diba? Dito sila nagko-connect. So, ang magiging disadvantage. Signal light. Pag ang disadvantage naman po, Kapag hindi nag-signalize ka, kahit naka-off yung switch mo. Bubukas ng kusa. Magiging baliktad kasi yung switch. So, ito ang ginawa natin, hindi siya wala siyang whiskey dito dahil may sarili siya ng switch. Siniperate na natin siya sa lahat. Para hindi sa Hindi naman hinto yun pag nagpreno ko. Hindi. Kasi sa sensor siya ng preno naka-attach. Kumbaga ito kasi yung linya na to, sa main wire na ako ang gumawa. Anong kulay dyan, boss, ulit? Ito. Yung kulay dilaw, no? Ito kasi yung kulay dilaw na to. Diba, ito yung switch natin. May nakita kong hinugot nyo kanina, pinaghiwalan nyo kanina yan. Ito ang buti natin. Yung switch natin, ito yung pinaka-negative niya. Opo, yung Ito sa loob kasi magkadugtong lang to sila dito sa pinag-tape natin kanina. Opo. Yan yung So, ang napansin ko gagawin kanina. natin, pag dito kasi tayo magko-connect, ito, di ba dilaw din to. Ang kaibahan lang kasi nito, may green siya na linya. So ito yung pinaka-sensor niya. Ayan, Once yung na ito sensor. yung tinap natin dito, ang magiging effect po niya, pag nag-break ka, mag-on to. Yun nga yung naisip ko rin, kaya natanong ko rin eh. Pero yung negative, walang problema kahit saan tayo kumuha ng negative. Kasi pagdating sa main wire, iisa lang ang Isa supply lang. nila. Ito lang Basta pares lang itim. Oo. Nga po. Galing ni Kuya. So ganito, dito tayo. Tapos yan, sa sensor din yan, pero Ito, Ayan, may negative. tagos dito sa main wire. Pero lahat niyan, parehas lang ang supply niyan. opo, Negative lang. yan yung negative. So ang gagawin natin, dito tayo kukuha sa isa. Positive lang din to pagdating Yung sa dilaw main lang yung kulay, yung walang green po, no? Ayan. wire. So may nakasaksak dito kanina ito. Ayun nga, yun nga, nakita ko hinugot ko. Ganyan kanina. Mm-mm.
So, Yung gagawin negative natin. nakasuksok sa positive. Pero pag ito sir, itong dalawa, hindi naman lahat ng wire na itim negative. Opo. Parehas lang din to na positive. Parehas lang yun sila na positive. So gagawin natin, pag-iwalayin natin. Pag-iwalayin. Ito tinanggal natin. Hanap din ng positive. Yung dilaw, pwedeng, ano siya? Ito positive din kasi to sa brake light. Yung, Ito positive din to. Kasi parehas lang to na positive. pero yung pula, di ba, positive din naman yun? Oo, Yung pula. positive. Galing eh. Thank you sa pagpapaliwanag, sir. Yan mga ka-e-bike, may natutunan tayo sa paliwanag ni sir. Nagsishare din po siya ng kalaman para once na nasiraan tayo sa malayong lugar, pwede nating ma-access or makumpuni yung ating e-bike. Kakaiba yung gamit nila, oh. Hangin yung pang torque. Ito yung mabilisan. Parang barena yung style. Te-tape na po yung mga wire para hindi prone sa pag nabasa. Yan mga e-bike. Medyo nakakasagaba lang yung lagayan ko ng tubig. Tapos na rin siya mabalutan ng tape. Nakikita nyo po. Kakabit na po yung pinaka-wiper. Yan po talaga yung wiper. Nasayad? E-bike. Makikita nyo, gumagana yung wiper na ikinabit ko at quality. Yan po mga ka-e-bike, pinalagyan ko na rin po ng mga tornilyo dito sa gilid. Kay kuya, ang galing ni kuya talaga. Oh. Kasi ito, medyo nababaklas na, diba? Napakita ko sa inyo sa video. Nababaklas na siya, kaya yan ngayon, medyo hindi na siya masyado papasukin ng tubig. Lalagyan ko na lang ng rugby yung mga singit-singit para maging water resistant na rin po niya. Okay, makikita nyo mga ka-e-bike. Itatry ko po. I-on. Yan, gumagana. Nagwa-wave sa atin itong wiper po natin. Sa ERBS natin yan. Galing. Isa pa. Mga ka-e-bike, nakauwi na po kami galing dun sa Tailgee and wow, dito sa may Imos Bayan po, dito sa branch nila. Okay po, naikabit na po ng maayos itong automatic wiper po. Yan, bali yan po yung sa connection nya. Hindi na ako makapagpatong ng paa dito. Dito na lang ulit. Minsan nagpapatong ako ng paa dito pag malakas yung baha. Yung pag mataas yung baha, nagtatalsikan yan. Tapos gumapang po siya dyan. Then ayan, yung before daw po ng makina ng wiper nila is wala pong ganito na saklob or alulod or tapaludo na tinatawag na pwedeng magprotekta po sa ulan. Buti na lang hindi pa rin po nagbago yung presyo. 1,000 pesos pa rin po sa NWOW yung wiper na ganito. Ayan po yung wiper
Then napansin ko po no, yung wiper na ginagamit ko before, yung manual, is pwede yung wiper niya ikabit din dito bilang replacement. Yan mga e-bike. Switch natin. Ito yung switch. Medyo malayo. Yan. Mapapansin natin medyo mabilis yung wiper po, no? Yung galaw ng wiper. Yan. Yung setup niyan na ganyang kabilis, sa mga sasakyan naka-high yan. Pag sobrang lakas na po ng ulan, sana po ay merong tricks kung paano magkakaroon to ng high and low. Mga ka-e-bike, yung medium, ay yung low, medium, and high. Para pag yung ambon-ambon lang, pag naka-low siya, matagal yung balik niya. Yan, katulad nito, ambon-ambon lang naman, pero mabilis. Kasi pag natutuyo siya kaagad, pwede siyang magasgas yung windshield natin. Pwedeng magasgas kasi natutuyo na siya, tapos dadaanan pa siya. Pwede rin masira yung rubber nung wiper po natin, mga kaibigan. Sana may gantong switch din siya. Yan, then pwede siyang may hack kung paano makakaabot yan dito. Pwede naman siguro yung wire tas nakalawit na lang ng konti para pag nilikutong manibela, hindi siya mababatak, hindi magsasanhin ng pagkaputol ng power source niya. Then yun nga, sana magkaroon din ng gantong switch na meron siyang low, medium, pati high. Sa mga hindi pa nakakalam kung bakit nandito yung ano ko po, yung low, medium, high, imbis na nandito is nasa kaliwa po yung throttle ko. Kasi isa lang yung kamay ko, kaliwang kamay lang meron po ako. Yan po, maganda yung kabit. Sinugal ko muna dito yung yung pambili ko ng gulong ng mountain bike ko. Kasi hindi pa naman makakapag-bike ngayon. Pag nag-bike ka ngayon, magkakasakit ka, hindi ka pa makapasok ng trabaho, maawa mo pa yung mga pamilya mo. Kaya ito, dito muna ako sa wiper. Medyo mahal din kasi yung gulong ng mountain bike ko. Nasa 2,000 po ang isa. Goma pa lang. Yan, ito makakatulong sa akin kasi ginagamit ko naman siya papasok ng trabaho via Aguinaldo Highway pag malakas yung ulan. Hindi na ako mabablind. Kasi ang hirap yung bibitaw ako sa throttle, tapos ipipihit ko yung manual wiper. Pwede yun pag mga anggi-anggi lang ang ulan, pero kung malakas tuloy-tuloy yung bagyo, matulad niyan, mahirap. Kailangan natin ng ganito automatic para kung tayo may na gumagalaw pa rin yung wiper. Yan, labas tayo, medyo maambon. Yan, makikita nyo yung wiper. Yan, dati sa gitna ko nilagay yung dati namin. Yan, titapang ko na lang to mga ka-e-bike, mga ka-ERPS. Yan, maraming salamat po. Nakaabot ka dito sa hanggang huli ng video na ito. Kung di ka pa po nakasubscribe sa akin, kung gusto niyo yung mga ganitong video, please hit the like and subscribe button. Pati yung notification bell po, pakikalembang sa all para updated ka po sa mga sari-saring video ko po tulad nitong sa e-bike po. Okay po, ride safe mga ka-nerve, mga ka-e-bike, and God bless po. Salamat.